Okay, for today's video ikukumpara natin ang katapat ng Yaris Cross V sa Hyundai, ang Creta GLS IVT. Ito ay request ng isa sa mga subscribers natin. Ayoko nang sayangin ang oras nyo, kaya simulan na natin. Difference number 1, price. Mas mahal ang Creta ng 82,000 pesos. Ito ang kanilang presyo. Difference number 2, tires and wheels. Sa Yaris Cross V, naka-Bridgestone tires. 215mm yung lapad. 55% of 215mm yung height ng sidewalls. At 18 inches yung size ng mags. Sa Creta naman, naka-Kumo tires. 215mm yung lapad. 60% of 215mm yung height ng sidewalls. At 17 inches yung size ng mags. Parehong naka-5 lug nuts at parehong naka 2-tone alloy wheels. Sa spare tire naman, parehong naka-steel wheel. Sa Yaris Cross V, 205/65 R16. Mas maliit ito sa main tires. Sa Creta naman, 215/60 R17. Same size naman ito sa main tires. Difference number 3, front lights. Sa headlights, parehong naka-LED. Ito sa Yaris Cross V at ito naman sa Creta. Sa DRL or daytime running lights, pareho ding naka-LED. Ito sa Yaris Cross V, ito naman sa Creta. Pero sa turn signal lights, sa Yaris Cross V, naka-LED. Sa Creta naman, halogen lang. At sa fog lights, sa Yaris Cross V, naka-LED. Sa Creta naman, walang fog lights. Difference number 4, back door or tailgate. Sa Yaris Cross V, power lift at may kick sensor to open. Sa Creta naman, manual open lang. Difference number 5, seat adjustment. Sa Yaris Cross V, sa driver, A2A power adjust. Sa passenger, 4-way manual adjust. Sa Creta naman, lahat manual adjust. Difference number 6, seat belt. Sa Yaris Cross V, sa front at sa second row seat, lahat naka 3-point seat belt. Sa Creta naman, sa front seat, naka 3-point seat belt. Pero sa second row seat, sa gitna, naka center lap belt lang. At naka 3-point seat belt naman sa left seat at right seat. Difference number 7, front cabin. Sa Yaris Cross V, standard compartment box. Sa Creta naman, cooler compartment box. Difference number 8, interior lamp. Sa overhead lamp, center lamp at sa trunk lamp. Sa Yaris Cross V, lahat naka-LED. Sa Creta naman, lahat naka-halogen. Sa ambient light, sa Yaris Cross V, may multicolor ambient light sa side ng doors. Sa Creta naman, may ambient light sa cup holder sa center armrest. Difference number 9, dashboard. Ito sa Yaris Cross V, monotone with blue stitching. Ito naman sa Creta, two-tone color. Difference number 10, meter cluster. Sa Yaris Cross V, 7-inch multi-display. Sa Creta naman, 10-inch multi-display. Parehong nagbabago ang kulay, depende sa drive modes. Difference number 11, drive mode selector. Sa Yaris Cross V, may Eco, Normal at Power mode. Sa Creta naman, may Eco mode, Normal mode, Sports mode at Smart mode. Sa Smart mode, ito yung nag-o-auto mode depending sa driving speed mo. Maliban dyan, meron ding traction mode option ang Creta. May snow traction, mud traction at sun traction. Difference number 12, paddle shifter. Sa Yaris Cross V lang meron ito. Kung nagustuhan mo tong video na to, please subscribe naman po sa aking channel. Difference number 13, infotainment. Sa Yaris Cross V, floating 10-inch display with vehicle information gaya ng voltage, tilt angle ng sasakyan, altitude ng sasakyan at compass. Sa Creta naman, dashboard integrated 8-inch display. Difference number 14, audio speaker. Sa Yaris Cross V, 4 speakers plus 2 tweeters. Sa Creta naman, 4 speakers lang meron. Difference number 15, defogger. Sa Creta, merong defogger sa front windshield at rear windshield. Sa Yaris Cross V naman, sa rear windshield lang meron. Difference number 16, airbags. Sa Yaris Cross V, may airbag sa front, sa side at sa curtain para sa driver at passenger. Bali 6 airbags lahat. Sa Creta naman, 2 airbags lang ang meron. Isa-isa sa driver at passenger. Difference number 17, camera. Sa Yaris Cross V, may 360 camera, dash camera, camera for lane keeping and pre-collision at reverse camera. Sa Creta naman, may camera para sa lane keeping at forward collision at may reverse camera din pero walang 360 camera. Difference number 18, power supply.
Sa Yaris Cross V, sa front may isang Type-C USB at isang Type-A USB. Sa second row may dalawang Type-C USB at may isang 12-volt socket sa center armrest. Sa Creta naman sa front may dalawang Type-A USB at may isang 12-volt socket at sa second row may isang Type-A USB lang. Difference number 19, grab handle. Sa Yaris Cross V sa front row may dalawa. Sa second row may dalawa din. At sa Creta naman sa front row, isa lang ang meron sa passenger side. At sa second row, dalawa ang meron. Difference number 20, tonneau cover. Sa Yaris Cross V lang meron ito. Difference number 21, tire pressure monitoring. Sa Creta lang meron ito. Difference number 22, remote start. Sa Creta lang din meron ito. Difference number 23, cruise control. Sa Creta, merong standard cruise control. Ito yung feature na nagme-maintain ng speed ng sasakyan sa kalsada kahit hindi mo naapakan ang gas. Sa Yaris Cross V naman, merong adaptive cruise control. Maliban sa kaya niyang i-maintain yung speed ng sasakyan, kaya din niyang mag-adapt ng speed ng sasakyan na nasa unahan. Difference number 24, dimension. Sa length, mas mahaba ang Creta ng 5 mm. Sa width, mas malapad ang Creta ng 20 mm or 2 cm. Sa height, mas mataas ang Creta ng 15 mm or 1.5 cm. Sa wheelbase, o yung haba ng front wheelbase papunta sa rear wheelbase, mas mahaba ang Yaris Cross V ng 10 mm or 1 cm. At sa ground clearance, mas mataas ang Yaris Cross V ng 12 mm. At difference number 25, engine. Parehong 1.5 liter engine, 4 cylinders at 16 valves. Sa Yaris Cross V, kayang mag-produce ng maximum power ng 106 horsepower. Sa Creta naman, 115 horsepower. Sa Yaris Cross V, kayang mag-produce ng maximum torque ng 138 Nm. Sa Creta naman, 144 Nm. Sa fuel tank capacity sa Yaris Cross V, 42 liters. At sa Creta, 40 liters. Ito naman ang kanilang similarities. Number 1, suspension. Sa front, parehong naka-MacPherson strut. Sa rear, parehong naka-torsion beam. Number 2, brake system. Sa front, parehong naka-ventilated disc. Sa rear, parehong naka-solid disc. Number 3, antenna. Parehong naka-fin type antenna. Number 4, roof rail. Parehong may roof rail. Number 5, spoiler. Parehong may spoiler with third brake light. Number 6, entry system. Parehong naka-smart entry system. Ito yung pwede kang pumasok kahit hindi mo na ilabas yung susi. Number 7, seat material. Parehong naka-leather. Number 8, armrest. Parehong may armrest sa front at parehong may armrest sa likod na may lagayan ng cups. Number 9, steering wheel adjustment. Parehong may tilt adjustment at telescopic adjustment. Number 10, ignition system. Parehong push start. Number 11, parking brake. Parehong naka-electronic parking brake at may auto-hold brake. Number 12, smartphone connectivity. Parehong naka-wireless Apple CarPlay at wireless Android Auto. Number 13, air conditioning system. Parehong may digital single zone auto climate temperature. At pareho ding may airflow sa paa at sa ulo. Number 14, phone charging. Parehong may wireless phone charging at cable charging. At number 15, safety features. Parehong may pre-collision system, parehong may hill start assist, parehong may blind spot monitoring system para sa side at sa likod, parehong may auto high beam, at parehong may lane keeping at lane departure alert. Okay? At syempre, ito yung mga gabay lang. Kailangan nyo pa rin mag-test drive para malaman nyo yung mga bagay na ini-expect nyo sa sasakyang pipiliin. Maraming salamat po sa panonood. Please subscribe po sa aking channel.